Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw ng kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Keep trusting God. At talagang yun ang one big message natin. You never graduate from trusting God. Hindi tayo abot sa point na ng buhay natin na masasabi, graduate na ako sa pag-trust, sa pagtiwala kay God. Abot ba tayo nun? Siguro even if our last breath on this earth, we're still trusting God. Amen? Hindi pwede natin sabihin na, tapos na ako dyan, ginawa ko na yun. Kindergarten na yung pag-trust kay God. Expert na ako niyan. Hindi. We will never graduate from trusting in God. Lifetime yan. Tell the person beside you, lifetime ito. Lifetime ang pag-trust kay God. There's no such thing as graduating from trusting in God. Kahit sabihin natin, ilang years ka na nagsaserve sa simbahan, ilang degrees ka na sa theology, ilang achievements mo, kahit gaanong kayaman mo, you will never graduate from trusting God. No matter how old you are, no matter how young, you will always need to trust God. Nung bata pa tayo, di po ba? We trusted our parents. Tiwalang-tiwala talaga tayo sa mga magulang natin, sa guardians natin, to protect us, to take care of us, to provide for us. At may isang santo nagsabi, sa pag-adulting natin, sa pagiging adult, we may not be dependent on our parents anymore. Mas lalo, mas higit pa, we need to trust in our Heavenly Father all the more. Do I hear an amen? Diba? Ang ganda ng ating gospel for today, our Father. We continue to trust in the Father. Why are we talking about trust today? Ask me why. Because it's a prerequisite to obedience. Say it with me, obedience. When it comes to obeying God and following God, if we have a difficult time obeying God, dear friend, baka may trust issue tayo sa Kanya. No? Ang salitang obedient, for our information, comes from the Latin word obidiere. Say it with me, obidiere. Ako, Brother Tony, ano ito? Obidiere. Literally, ang salitang obidiere, akala ng iba, it means to follow. No. Ang salitang obidiere means to listen. Pakisabi sa katabi, uy, makinig ka.
listen. More than the voice ni Brother Tony, what is God telling your heart right here, right now? Kung saan kayo nakaupo, kung saan kayo nanonood ngayon online, what is God telling your heart right now? Because maybe that's why you have a hard time trusting God, is because we're not listening enough. We're not taking time to listen to God and deeply understand our relationship with Him. Di ba ang ganda sa sabi ni Father Mark kanina, no? We have to seek that relationship. For us to listen to God, we need to have that personal relationship, that heart-to-heart, that one-on-one sa Kanya. And as much as possible, every day po yan. Hindi lang tuwing pupunta tayo dito sa feast, sa PICC ng Sunday. Every day. That's why rejoicing and worshiping God is a daily journey. Araw-araw po yan. Say it with me, daily. Daily. Pero ito, dear friends, no? Today we also celebrate mga grandparents natin, mga lolo at lola. Do we have mga grandparents na po dito? Raise of hand. Yung ibang, dami ng taas. Ayun, palakpakan natin sila. Yung mga grandparents natin dito, we honor and celebrate you today. Alam niyo po, naalala ko tuloy ang aking lola who passed away 2009. Nasa college pa ako noon, no? So, di ko babanggitin kung ilang taon na ako. Basta, 2009, no? And I remember yung panahon na tuwing summer vacation, Christmas vacation, umuwi ako sa Laguna, sa San Pedro, kung saan si Lola nakatira. And every time pupunta ako doon, I would always look forward na magkasama kaming dalawa lang over breakfast, lunch, dinner. Kasi palakwento si Lola. She will always tell stories about my parents. Mas lalo si Daddy nung bata pa sila, habang lumalaki, ano mga pinagdaanan nila, ano mga wonderful experiences. Alam nyo, we should really take time to listen to our grandparents, no? Kasi ang daming wisdom, ang dami natin mapupulot na mga na learnings, insights. Totoo po ba? Yes or yes? That's why palakpakan natin yung mga grandparents natin dito. So I pray, huwag kayong magsawa to listen to your grandparents because you don't know the lessons that they went through. Mas lalo yung mga dumaan sa mga storms ng buhay nila when their faith was tried and tested. Sobrang ganun si Lola. Hindi siya religyosa, si Lola, pero I would recall the many times she would always share her God experiences. Hindi siya yung tao na nasa biyahe or nasa bus o nasa jeep hindi siya nagto-pray ng rosary. Hindi siya ganun. Pero I realized, grabe yung faith ni Lola with everything that she went through. That's why, dear friends, with the many lessons that I've also heard sa mga kwento ni Lola, we want to share with you this thing, is that when it comes to obeying God, we don't obey God because we don't trust Him. We need to trust Him more. If you wish to follow God, if you wish to obey God, we need to trust Him more. But how do we do this? How do we trust God more? How do we celebrate life in trusting God more? Do you want to know? Say, I'm ready. All right, we have 5 lessons. Ilan? Okay, here we go. First lesson to building up our lives in trusting and happiness with God. Number 1, give and expect nothing in return. Ayun. Napansin ko din, si Lola, she went through a lot. Pero there were many times that she sacrificed for her family. She gave unconditionally. When we give, dun pumapasok ang mga disappointments eh. Baka kung tuwing nagbibigay tayo, may in-expect tayong ng kapalit. Maybe we're expecting something in return. At kung hindi natin nakuha yun, nagtatampo tayo, na-frustrate tayo, mas lalo in our relationships, no? But Jesus teaches us to love unconditionally. Say it with me, love unconditionally. Pero again, may qualifier tayo dito. Wag natin hayaan na maabusahan yung ating relationships. Put boundaries. But when God calls us to love the unlovable, He calls us to love unconditionally. And this is where we will be set free. When we love unconditionally in the truth, this will set us free. The person beside you, love in the truth. Love in the truth. Number 1, give and expect nothing in return. Lesson number 2, see blessings everywhere. Say it with me, blessings everywhere. I'll ask you ulit, isa pang question. Who here right now is very grateful for everything in their lives ngayon?
Sino po? Yan. Tapos ang kamay, iwagay-way yun. Okay. I'm so glad dito sa feast, we're learning to be grateful every day kasi naniniwala ko that in life, there are two types of people. Yes, palakpakan natin si Lord Jan. I hear you clapping. It's worth celebrating the gratefulness in our... Sa paggising pa lang, are you grateful gumising ka? Are you grateful na nakapunta ka sa CR kagad paggising at may breakfast na nakahanda na para sa iyo? O ikaw kaya ang naghahanda ng breakfast. Are you still grateful for that? Are you grateful even for the struggles in your life? Ayun. Kasi ito, dear friends, grateful people are happy people. Totoo po yan. If you are grateful and you desire to be thankful to God, you'll always find a reason to be grateful and therefore a reason to be happy. That's why, don't just tell to the person beside you, be happy. Pakisabi sa katabi, be grateful. Yan ang sikreto ng mga happy people. By being grateful. No? Even with the struggles, be grateful. Ayun Lesson 2, see blessings everywhere. Lesson 3, put people over things. Eto na, challenge sa atin ito. No? Especially in our workplace, sa bahay. Alam nyo, one beautiful thing that I learned dito din sa feast is that we love people and use things, not the other way around. No? We don't love things and use people. Nako, yan, doon po pasok yung abuse sa relationship. Love people and use things. Alright? So, people over things. Dapat, mga tao, mga minamahal natin, everyone, kahit di mo kilala, anak pa rin sila ng Diyos. They are also God carriers. Put your hand over your chest and say, I'm a God carrier. Right. Lesson number 4. Here we go. Prepare for your financial future. Ayun. Kasama na to, natutunan ko din to kay Lola. Kasi may mga investments din siya eh. You know, yung pag na-realize ko, pagtanda natin, we need to prepare for ourselves financially. We need to be financially wise so that we can be a blessing to others than a burden. Do I hear an amen? Alright. Pero it's never too late to start investing, Kahit liit lang. Start preparing for your future financially. Learn to be a blessing to others more than a burden. That way, God will use the blessings He will downpour into your life to bless others. Amen? Grabe, 4th lesson pa lang yun, no? Here's our 5th lesson, no? At I'm very thankful dito sa feast. We also teach about being financially literate. Part talaga yan. That way, we can also be practical while blessing others in return. Lesson 5, ito. Last but not the least. Above all of those many things na nabanggit ko, lesson 1 to 4, lesson 5 is, let God keep you company the whole day. Ayun. Hindi lang whole week, no? Hindi lang once a month. Whole day. Say it with me, whole day. So bukas, paggising mo, put God at the center of your whole day. Make God the center of everything in your life. Finances, relationship, work, pag-aaral, friendships, kaaway din. Put God at the center. Because even in your struggles and in your victories, God is there living through that situation, living through that moment with you. Pag may pinagdadaanan ka, kapatid, kaakbay mo ang Diyos. If you're celebrating something in life, God is celebrating with you. Amen? That way makita, I'm thankful. Kahit may pinagdadaanan ako ngayon, I'm thankful because God is with me. Do I hear a big amen? So napansin mo, at the end of it all, God is the biggest blessing. Can we give God a clap offering today? Say to a person beside you, make God the center of your whole day. And dear friends, to continue our message ngayon, let's welcome Brother Alvin Barcelona. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. Hindi ko itutuloy. May concert mamaya eh. Doon yung pakinggan yung buo. Bili kayo ticket. Ano kayo, makakalibre?
Welcome to the feast. Let's clap our hands to the Lord. Thank you so much, Brother Tony. Naalala ko bigla ang lola ko sa mga kwento ni Brother Tony. And it's so good again to see people starting to come in. The past Sundays, may pag-aalinlangan. Of course, we aren't still filling it up. But it's good to see all of you. In fact, you know that bago tayo magsimula, may mga kinakwentuhan akong iba sa inyo, nilalapitan kong personal. Natutuwa ako pag hindi lang adults, mga bata, mga teenagers ay nagiging habit na ang feast. Yung kausap kong magkapatid na, hindi ko nakalimutan ko tanong kong magkapatid, si Alexia at si Marcy, mga taga Cavite. Yung isa 9 years old, yung isa 16 years old. Andiyan kayo? Makakala nag-iimbento ako para alam nila, totoo yung sabi ko. Ayan. Natutuwa ako no, sa murang edad na dadala natin yung ating mga anak sa feast. No? Yung mga estudyante ko sa Barcelona Academy, I teach philosophy and Christian living, and they're here. Ayan. Marami po kami mga estudyante, baka akalan nyo, yun lang. Mga magsasayaw kasi mamaya yan sa mga senior high school namin. No? And of course, I also want to acknowledge our Honorable Congressman Joboy Aquino of Butuan, who's here with his wife, Sis Mimi. They're our leaders, very strong leaders at the feast in Butuan. Palakpakan po muli natin sila. Maraming salamat. It's an honor. Thank you. Maganda pinag-uusapan natin. Kung tinutuloy niyo po ang ating series, it's a study on the book of Genesis. We started with Adam and Eve. Amazing. And now we're talking about Abraham. Sabihin niyong lahat, Abraham. And we're talking about trust. Tama, sabi ni Brother Tony, you never graduate from trusting God. In fact, a few Sundays ago, sinabi ko sa inyo, we never really graduate from trusting. Not just God, but people. Di ba kakala nyo lang, hindi na ako magtitiwala sa tao. Naloko na ako, wala na akong tiwala. Sabi mo lang yun. Bakit ka sumakay ng aeroplano? Hindi mo naman kilala yung piloto. Hinanap mo ba yung lisensya niya? Tinanong mo ba kung graduate siya? Hindi mo kilala, pero sinalang-alang mo yung buhay mo sa kanya. Beer mo. Kahit naggumalaw yung air package, hindi, may piloto. Sino sa inyo sumakay ng aeroplano nung gumalaw? Yes, bababa na ako. Nakakababa ka ba nun? Andudong ano siya. We trust people. We don't know. Bumibili ka sa palengke. Bibili ka ng isda, di ba? Tatanong mo, sariwa ba ito? Opo, sariwa yan. Alam naman sabihin ng tindera, hindi po. Yung 1 linggo pa yan eh. Siyempre sasabihin niya, sariwa. At sa salita niya ng sariwa, magtitiwala ka kapatid. Kukunin mo, babayaran mo, iluluto mo, pakakain mo sa pamilya mo. Hindi mo naman kilala yung binilhan mo. O yung tinapay na kinain mo kaninang maga. Kilala mo ba sinong nag-bake nun? Kilala mo ba sinong nagmasa nun? Alam mo bang ilang patak ng pawis niyang O kita nyo? Pipikit mata, kinakain din yun. Hindi nyo kilala kung sino yun. Ano tawag mo doon? Tiwala. Pinagtitiwalaan nyo yung mga tubero, yung mga pahinante, yung mga tricycle driver na sinasakay. You trust in them if you don't even personally know them. Diba? Sabi ko nga, sino tao sa bahay nyo ngayon, nandito kayo? Ba't kayo nagtitiwalang pagbalik ninyo, nandoon pa yung mga gamit nyo? Sana. Pinagkatiwalaan nyo yung pinag-iwan. Minsan nga, sinong naiwan sa bahay nyo? Yung aso namin. O pati aso mo, pinagkakatiwalaan mo, biro mo. Hindi totoo yun na nawawalan tayo ng tiwala. Dahil oras na mawalan ka ng tiwala, hindi ka nalalabas ng bahay. Hindi ka na makakatulog. Pag tulog mo, baka nakawan ako. Pag tulog mo, baka kunin mga gamit ko. We live in trust. Kaya ano sabi ko? Kung nagtitiwala ka nga sa tao na mga di mo kilala, sa Diyos pa kaya na kilalang kilala ka at inalagaan ka mula noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya napakaganda na pinag-uusapan natin. Tiwala, hindi lamang sa tao, kundi sa Diyos. At kung tiwala din ang pag-uusapan natin, ay si Abraham na yan. Kahit sa New Testament, in the Romans, in Galatians, in the book of and letter of James, Abraham would always be described as a man of faith.
Lalo na sa Genesis pa lang. Let's read. Genesis 15:6. Ano sabi? And Abraham pa lang siya noon, believed the Lord, and the Lord counted him as righteous because of his faith. Ay, grabe. Kaya nga, di ba, Father Abraham has 7 children. Talagang father of all nations. Pero alam niyo, gustong-gusto ko talaga ang Biblia. Tanong niyo bakit? Kasi hindi siya nag-i-edit. Hindi niya tinatago yung hindi masyadong mabuti. Kasi pag zoom in niyo yung buhay ni Abraham, hindi siya laging faithful, ha? Dami din niya sablay, ha? At hindi yung tinanggal ng Biblia. Sinama yun. At malalaman niyo mamaya kung bakit. Sinama, alam niyo, ang buong kwento ng Biblia ay mga taong mga sablay. Alam niyo ba yun? Mula kay Adan at kay Eva. Kay Noah, pinag-usapan natin, sumablay din. Si Abraham, kahit father siya of all nations, sumablay. Hanggang kila David. Hanggang kila Samson. Kailan si Samson? Umpisa pa lang, sablay na. Di mo lalaki, mahaba buhok, nakakahiya. Hindi, Nazirite siya. Talagang mahaba buhok noon. Inalay niya yun. Tapos nung pinagupit niya, doon siya nang hina. So alam niyo na ngayon, bakit? Kahit sa New Testament, kahit sila Peter, nagsipagsablayan yan eh. Hindi tinanggal ng Biblia. Pinakita nila na kahit mga tapat sa Diyos, sumasablay. Pero malalaman niyo mamaya kung bakit. At si Abraham, kwento ito kung paano ang Diyos palaging nagpapakita sa kanya. O sasabihin ko na kaagad sa inyo, umpisa pa lang. Ang kwento ni Abraham, ang kwento ni David, ang kwento ni Pedro, ang kwento ng mga, ay hindi tungkol talaga sa kanila. Tungkol ito sa katapatan ng Diyos sa kanila. Kasi kahit sablay ng sablay si Abraham, pakita ng pakita sa kanya ang Diyos. Do you know that God showed Himself to Abraham 7 times? How about that, no? For something that's complete and perfect, di ba? 7. At lagi nagpapakita ang Diyos sa kanya nung una nagpakita ang Diyos sa Mamre. Tapos later on sa Mount Moriah. Alam niyo ibig sabihin nun? Sights. Ibig sabihin, God always shows up in the life of Abraham. Pero ito din ang kabila nun. Abraham sees God. Kasi araw-araw naman, nagpapakita naman talaga sa atin ng Diyos sa maraming pamamaraan. Amen? Pero hindi lahat nakikita. Iba nakapikit. Iba iniiwasan. Ang Diyos, lagi nagpapakita kay Abraham, at si Abraham natutunan niyang makita talaga ang Diyos. At alam niyo kung kailan unang nagpakita ang Diyos sa kanya? Nung problemado siya. Nung down na down siya. Namatay tatay niya, si Terah. Namatay kapatid niya, si Haran. Tapos yung asawa niya, barren, baog si Sarah. Si Sarai, yung una niyang pangalan. Mabigat yun sa mga Hudyo. Pag hindi ka magkakaanak, parang wala kang kwenta. Kasi wala kang magpapasahan ng iyong lahi. Kaya sobrang down ni Abraham, doon nagpakita ang Diyos. Pero gano'n naman talaga yun, di ba? God will show up when we're down. Pero actually, baliktad yun eh. We see God more when we're down. Nalong lumilinaw ang ating mga mata kapag tayo ay nasa crisis. It's in our struggles where we encounter God. So eto, nagpakita ang Diyos sa kanya. Basahin natin Genesis 12:1-3. By the way, hindi lang nagpapakita, ha? Nangungusap pa. Tandaan niyo yan, ha? Babalikan ko yan. Pero magkaibigan, tanda na. God speaks to Abraham. Abraham sees God and hears God. There's a relationship going on here. Tulad niya ng sinabi sa ating homily pa lamang. No? Calls God his father. No? Anyway, God shows up to Abraham and tells him, the Lord had said to Abraham, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who will bless you, and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Grabe.
Ang binanggit lang kay Abraham, he was a righteous man. But there was no special thing, quote-unquote, about him. No? Hindi katulad ni David, di ba? Matay ng higante, di ba? O si Saul, di ba? Na unang hari. No? But out of his anonymity, tinawag siya ng Diyos. At anong pinangako kaagad sa kanya? Una sa lahat, pinangakuan siya ng lupa. Kasi sojourner siya. Ibig sabihin, palipat-lipat. Pinapanatili siya ng Diyos, bibigyan siya ng lupa. Pangalawa, when God calls you kasi, He will change you. Pati nga pangalan niya, di ba? From Abram to Abraham. Laking bagay, no? May H na, di ba? Para si Sarai, naging Sarah. Pero God changes you. Pero ito nakakagulat. Magiging ama siya ng maraming lahi. Ha? Paano yun? Di ba baog nga si Sarah? Oh, but that's what God does. He blesses. And nothing is impossible with God. He is a blesser. Ito ang pangako ng Diyos kay Abraham. Genesis 12:3. All the families on earth will be blessed through you. Balikan lang natin ng kaunti, para alam natin yung mas malalim na konteksto. Yung Tower of Babel, yan ang pinag-usapan natin last Sunday. Sinusundan nyo? Kasi yung nangyari sa Torre ng Babel, sabi ng mga tao noon, di ba, umunlad sila, pero yung pag-unlad nila, gusto nila, kani-kanila lang. Huwag tayong kakalat, dito tayo, gawa tayo ng isang syudad. They called it Babel, hanggang sa naging Babylon na nga yan, di ba? Sa Revelation, it's the villain city. It's the wicked city. Bakit? Simbolo yun na, huwag tayong kumalat. Atin lang itong yaman na ito. Atin lang itong progreso. Atin lang itong kasikatan na ito. Kaya nagpagawa sila ng malaking tore. Si Abraham, hindi. Si Abraham, pagkatapos siyang kausapin ng Diyos, nagawa siya ng altar, hindi tore. Para sa kanyang sarili. Altar para sa Diyos. Tapos handa siyang kumalat. Actually, mayaman si Abraham. Mayaman kasi, madami niyang dinala Ang yaman noon, nabibilang sa mga tupa, sa mga baka. Wala ka namang mga Ferrari noon Wala ka namang mga kotse noon Doon nabibilang sa mga kabayo, ang daming ganun ni Abraham. Pero beer mo, willing niyang i-move yun. Pinamove sa kanya ni Lord yun Bakit? Because He will bless all nations, all families. Ano yung pinasabi niyan? You have to spread out. You have to bless others. So ito ang ginawa ni Abraham. Genesis 12:4-5. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Pamangkin niya yan. Abraham was 75 years old. How old? Yun mo, 75? Kanina medyo tinamaan ako nung sabi ni Father Mark, the elderly, 50 above. Elderly pala ako. Huwag kayong ma-discourage. Si Abraham, 75 nung tinawag. Kaya kung may mga 75 dito, magsisimula pa lang buhay mo. Tatawagin ka pa ni Lord. Walang expiration. Walang expiration. 75 years old, tinawag siya ni Lord when he set out for Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated. Kita nyo? Kung iba yan, di ba? Ayoko ilipat dito, may pangalan na ako dito sikat na ako dito, okay na yung stable na ako dito. Hindi, sunod ka agad si Abraham. So he was doing well at the first call. Okay siya, sunod, dala na lahat yan. Yung unang ang tawag sa kanya, where Lord? To the land that I will tell you. Hindi nga alam kung saan. Ikaw, gusto mo yun? Sikat na sikat, yaman mo na dyan. Tapos sabi ni Lord, alis ka dyan. Punta ka sa isang lugar. Saan, Lord? Hindi ko pa sasabihin. Secret. Pero sumunod si Abraham, no? Grabe, tiwala niya. All the possessions they had accumulated, all the people they had acquired, they went to Haran and they set out for the land of Canaan and they arrived there. So, mukhang talagang straight si Abraham, no? Hindi po. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, our faith journey in the Lord is rarely from A to B. Marami mga detours. Sabihin ko sa inyo yung at least 4 na sablay ni Abraham. Game kayo? Number 1, he brought the wrong guy. Bakit? Sabi sa kanya ng Diyos, iwan mo mga kamag-anak mo, dalhin mo lang pamilya mo. Sino dinala niya? Si Lot. Pamangkin niya.
Alam niyo ba nangyari dahil dinala niyan si Lot? Dami nangyari. Yan si Lot, may mga tauhan din yan. Ang dami din yan dala. Tapos ang dami nilang problema along the journey kasi yung mga tauhan ni Lot at tauhan ni Abraham lagi nag-aaway. Hanggang sa paghati-hati ng mga lupa, pinag-awayan nila yan. Pangalawa, yan si Lot, dahil medyo may kilala din yan at makapangyarihan, kinidnap pa nga yan eh. Kinidnap ng mga warlords, kinailangan pang makipaggera ni Abraham para lang ma-rescue na si Lot. At pangatlo, higit sa lahat, si Lot tumira eventually sa Sodom. Yan yung first reading kanina eh. Ano ba yung Sodom at Gomorrah? Di ba yan yung wicked city? Kaya alam nyo, ito lesson dyan. First, when you don't obey God, people will suffer. In fact, disobedience comes first in little things eh. Okay lang naman siguro, Lord, kung isama ko itong pamangkin ko, pero hindi niyo pinagpaalam kay Lord, basta sinama lang niya. Pero ang dami naging consequence doon. Second, partial obedience is still disobedience. Sinabi sa kanya, immediate family lang. Kaya ang dami naging problema nila along the way. And third, you really need to be careful who you bring in your journey. Discern natin sa ating faith life kung yung mga kasama ba natin are truly leading us to the Lord. Dalawa lang naman yan eh. It's either mahatak mo sila o mahatak ka nila. Diba? Ako naman, kailangan mo din magsama ng mga taong wala kay Lord para mahatak mo sila. Siguraduhin mo lang na ikaw makahatak sa kanila, hindi ikaw mahatak nila. Diba? Dahil sabi nga nila, birds of the same feather are the same birds. Diba? Kaya ingat kayo. Failure 2. He threw his wife under the bus. Si Sarai, ayan, sa paglalakbay-lakbay nila, napunta sa Egypt. Genesis 12:10, there was a famine in the land, and Abraham went down to Egypt to live there for a while because the famine was severe. Nung napunta sila sa Egypt, yung Pharaoh, nakita si Sarah. Si Sarai, maganda si Sarai. Maganda. Kahit na may edad na, maganda siguro, kasi 75 na si Abraham. Natakot si Abraham. Pakinggan nyo ito ha. Natakot si Abraham na nakursunadahan ng Pharaoh, nung hari ng Egypt si Sarai, at pag nalaman na may asawa siya, baka ipapatay siya. Takot siya. Kaya alam niyo sinabi ni Abraham, nung sinabi, oh, ang ganda niyang kasama mo ah. Ano mo siya? Alam niyo sagot niya? Kapatid ko. Totoo. Abraham lied. At bakit ulit siya nagsinungaling? Natakot siya na baka ipapatay siya. Di ba yung tiwala? Kailan lang nagtiwala siya sa Diyos? Minub niya lahat. Tapos yung nagkasubukan? Kaya minsan talaga yung faith, yung trust, sa pag nagkasubukan diyan makikita Alam niyo, kinuha ng Pharaoh si Sarai. Kapatid mo pala yan. O sige, akin na muna siya. Ganun lang. Kinuha. Pero alam niyo nag-iepekto nun? Siyempre ayaw ng Diyos yun. May plano siya kay Sarah. May plano siya kay Abraham. Tandaan nyo, lalabas yan si Isaac At ang lalabas dyan sa angkan na yan, aandar yan hanggang kay Jesus. Ay, hindi pwede. Ano nangyari? Genesis 12:17. The Lord sent terrible plagues upon Pharaoh and his household because of Sarai, Abraham's wife. Nagpadala ng salot ang Diyos. Wala pa si Moses niya. Ang naunang plague kay Abraham. Bakit? Nagsinungaling kasi si Abraham. Ano ba naman magtiwala sa Diyos sa sinabi niya, asawa ko yan, tapos bahala na si Lord, paano sa ipagtanggol? Malay mo, mabait yung Pharaoh. May asawa na pala. Hindi siya nagtiwala. So ano nangyari? Nagka-curse, nasalot ang Egypt. Dahil doon, natakot yung Pharaoh. Binalik niya si Sarai ay Abraham. Pero ano nangyari? Ito. When we sin, we cause people around us to suffer. Ano sabi ng Diyos kay Abraham? You will bless many nations. Pero na siya nagsinungaling, he cursed a nation. Kaya itong series natin, Blessing and Cursing. And sometimes, or most of the times, it depends on our decisions. And it's never a solo decision. Pag nang-desisyon mo yan, hindi lang ikaw ang apektado. Minsan, isang bayan, isang nasyon. Failure 3. Ito, magugulat kayo. Medyo matindi ang salita dito. He raped. Sarah is a slave. May kinalaman din dito si Sarah. Ito, 86 years old na si Abraham. Pinangakuan sila na magkakaanak.
Pero hindi agad dumating. Dumating si Isaac, 100 years old na si Abraham. Kinausap siya ni Lord, 75. So 25 years sila naghintay. Kaya sinusubukan ng iyong katapatan minsan sa panahon. Pag may pinangako sa iyo ang Diyos, huwag mong isipin na bukas ka agad o pag uwi mo ka agad, nandun na yan. Minsan sinusubok yan sa panahon. Nainip si Sarah. Si Sarah ay nainip siya. Abraham, sabi ni Lord, magkakaanak tayo. Ba't wala pa? 86 na si Abraham. Alam mo sabi ni Sarah, gamitin mo itong aking slave na si Hagar. Si Hagar. Aba, 86 na si Abraham. Sumunod siya sa asawa niya. Sabagay, parang hindi naman mahirap sundin yung request ng asawa niya. Pero ano sabi ko sa inyo kay Adan at kay Eva? Ano talaga madalas na kasalanan ng lalaki? Tanong niyo ano? Pag nakikinig masyado sa asawa. Biro lang yun. Biro lang. Biro mo si Sarah pa, nagsabi, gamitin mo ito. At ginamit naman ni Abraham. Sa mga bata, i-qualify nyo na lang po sa kanila. At nagkaanak sila. Si Ishmael. Alam nyo, yung ginamit na salita ng author, doon sa ginawa nila, parehong salita sa ginawa ni Adan at ni Eva. When we take matters into our hands, pag nainip tayo sa gagawin ng Diyos, at tayo ang sumusolusyon. Hindi, ang tagal ni Lord tayo na ang gumawa ng paraan. Kaanak sila, si Ishmael. Hindi pa dyan natapos ang kwento ni Hagar, Ismael at ni Sarah ni Abraham. Failure number 4, sabi sa inyo, dami yung sablay ni Abraham Pagdating ng 100 years ni Abraham, doon nagdalang tao si Sarah. Tinupad ng Diyos at talagang tutupad din ng Diyos ang kanyang pangako. Pinanganak si Isaac. Yan ang pagmumulan. Ayan, mula sa lahi ni Abraham, ni Isaac, hanggang kay Jesus yan. So, ang saya na. Ito, problema. Ano gagawin mo ngayon kay Hagar? Tsaka kay Ismael? Aha. Bay, ito si Sarah, 100 taon na si Abraham, nagselos pa. Ngayon may asawa na tayo, bitawan mo na yan. Sa bagay, si Abraham kasi namatay 175. Kaya 75 pa after 100. Dispatcha mo na yung servant kong yan. O kahit sa kanya nang galing yun, nagamitin niya. So si Abraham, sumunod ulit sa kanyang asawa, ay pinatapon nila. In-exile nila si kawawa, si Hagar, tsaka si Ismael. Iniwanan nilang mamatay sa disyerto. Pero ang Diyos tapat. Hindi lang tapat kay Abraham at kay Sarah. Awa ang Diyos dun sa dalawa. Kahit na kasama ito sa maling plano, inalagaan ng Diyos si Hagar tsaka si Ismael. Niligtas ng Diyos yan. At binayaan din sila. That's another story. Magugulat kayo kung ano mga lumabas dyan kay Hagar at kay Ismael. Anyway, kaya tignan ninyo, daming sablay ni Abraham. Sablay siya ng sablay sa mga desisyon niya. Ganon din si Sarah sa kabila ng pinangako ng Diyos sa kanila. Pero ito nakakamangha. Tanong nyo, ano? Ang Diyos hindi nag-give up sa kanila. Hindi sinabi ng Diyos, ikaw pinangakuan na kita, sablay ka, sinama mo sila. Ikaw pinangakuan na kita, bakit ka nagsinungaling ka? Hindi. Sabi sa inyo, this is not just about Abraham's faithfulness. This is about God's faithfulness to him. Pag nagsalita sa iyo ang Diyos. But not after squeezing out who you truly are. Kasi yung last test ni Abraham, na alam nating lahat, valedictorian siya dito. Summa cum laude pa nga. Ito na yung test kay Isaac. Pinadala na ng Diyos ngayon. Si Isaac, malaki na, binata na, sa Mount Moriah. At ano yung Moriah? Sight. Magkikita uli sila ng Diyos dyan big time. At hiningi ng Diyos ang buhay ni Isaac. Abraham, gising ka. Ano yun, Lord? Dalhin mo ang iyong anak sa Mount Moriah. Ialay mo siya sa akin. At noon malinaw na pag inalay, papatayin mo. Ngayon, dito ko babalik sa inyo. Ang galing ni Abraham at this point. Tanong niyo bakit? Alam niya si Lord ang kausap niya. Ikaw, kausapin ka ngayon ni Lord. At sabihin mo, halimbawa,
Halimbawa, Alvin, Lord, gising ka. Kunin mo si Ayo, yung anak ko. Alay mo sa akin. Ha? Tagal kong hinintay yung anak kong yun. Baka sigurado ang una kong tanong, ikaw ba yan, Lord? May isa, ikaw ba yan, Diyos? Baka ibang Diyos yan. Baka apple Diyos o orange Diyos. Baka Diyos ko yan. O extra Diyos. Di ba? May Diyos ba namang hihingin matapos ipangako sa iyo, anak, tagal mong hinintay, tapos mapapatay sa iyo? It doesn't make sense. Pero si Abraham, alam niya, Diyos yun. Bakit? Una, sumunod siya. This time, sumunod siya. Pangalawa, kilala niya ang Diyos. Ang tagal na niyang kausap For so many decades. Alam na niya, tinig ng Diyos. Big boys, make no mistake about it. Ang kalaban, ang demonyo can also duplicate God's voice. Kung hindi ka discerning, the evil one can also speak to you and you might be misled. Or sometimes it's just you talking to yourself. At sasabihin mo, kinausap ako ni Lord. Tala? Paano kinausap? Sabi niya, mananalo ako sa loto. Pero si Abraham, alam niya, Diyos, Kaya napakahalaga ng relationship. Kaya kahit na sumasablay ka, sablay si Abraham, baka hindi yun ang punto ng Diyos. Ang punto ng Diyos nung kahit sumasablay ka, Abraham, pero natututo kang makinig. Natututo kang mag-journey. Journey tayo. Kahit sablay ka ng sablay, tayo lang. Sablay ng sablay, tayo lang. Di ba yan nasabi ko sa inyo noon? Kaya kahit sablay kayo ng sablay, kapatid, lakad ka, tapos bagsak ka. Sablay ako, tayo ka ulit. Sablay ka na naman, tayo ka ulit. Sablay ka na naman, tayo ka ulit. Ayoko na, pagod na ako. Walang nangyayari. Sablay din ako na sablay, walang nangyayari. Totoo bang walang nangyayari? Hindi. Kanina andun ako, ngayon andito na ako Kahit sumasablay ka, umaandar ka. Lumalapit ka. Si Abraham, alam niya, Diyos itong nagsasalita Kaya lang sa atin, si Lord ba yan? How could God ask for human sacrifices? O yan, kaya tinuturuan din namin kayo on the side to understand the Bible. Let us go a little faster, please. Thank you. Alas 4, magsa-soundcheck na yung concert. Yan. Pasensya na kayo, may mga kodigo po kami dito Nakalagay dito, last 10 minutes. Bilisan nyo din to. Ayan. Kasi sa panahon pa lang ni Moses, sinabi na God said human sacrifices were detestable to him. So hindi pwedeng ipaalay ng Diyos si Isaac na literal kay Abraham. Kasi ang Diyos mismo, ayaw niya ng human sacrifice. So intindihin din natin ito. Ang lagi namin sinasabi sa inyo, do not read the Bible literally. Inuunawa ang konteksto. And that's also our journey here at the feast. Lumalalim na tayo sa pag-unawa. Pero bakit pinahihingi ng Diyos si Isaac sa kanya? Ito ang sasabihin ko sa inyo. God was intensely dealing with Abraham because of his intense stubbornness. Ano ibig sabihin yan? Alam niyo, ito yan. Pagbagsak ka ng bagsak sa exam, pahirap ng pahirap yan. Hanggat hindi mo ipasa. Tignan niyo, kahit sa kalusugan, sa health, pag sinipon ka, hindi mo pinansin. Inubo ka, hindi mo na naman pinansin. Hindi ka makahinga, hindi mo na naman pinansin, mag-accumulate yan. Hanggang sa baka ihinto ka na niyan, mahiga ka na, doon ka pala nakikinig. Pero kung umpisa pa lang nakinig ka na, di ba? Panalo ka na, hindi na magpo-progress yan. Ibang di nakikinig, di ba? Sabi ng mga doktor palagi ngayon, listen to your body. Hindi mo pinakinggan, hingal ka ng hingal, di mo pa kinakinggan. Isang araw, wag naman sana, inatake ka sa puso. Bakit? Para makinig ka. Sinabi na sa'yo, pahinga ka Sinabi na sa'yo, patingin ka. Sinabi sa'yo, mag-change of life, hindi ka nakikinig. Kaya pabigat ng pabigat yung test hanggang sa makinig ka. Nililigtas ka ng Diyos Pag di ka makakuha sa bulong, sisigawan ka, hoy! Yan sigaw ni Lord kay Abraham, hoy! Pero yung sigaw ng pagmamahal yun Dito makinig ka na. Papasa ka dito, papasa ka dito. Pinaakyat niya. Sa Mount Moriah, siya at si Isaac. Pero dito natin ngayon tignan si Abraham. Kilala na niya ngayon by this time. Remember, 75, 100 plus na ito.
The journey was already a relationship of trust in the Lord. Tignan niyo ang sagot ni Abraham. Basahin natin. Genesis 25. Kausap niya si Isaac. Sabi niya, stay here with the donkey. Abraham told the servants, the boy and I will travel a little farther. Papunta na sila, madaling araw, doon sa bundok. We will worship there, and then we will come back, right? We will come back. We will come right back. Ayun. Masyado naman bumilis. Masyado naman madali. Meron pa. Ay, ano tawag? Turo ako ng English. Noun, pronoun. We. Ano ginamit niya? We. Hindi I will come back. Di ba pinaaalay sa kanya yun? Ibig sabihin, pagbalik nila, wala na si Isaac, patay na. Pero ano sabi niya? Babalik kami. Wow! May tiwala si Abraham. Pinaalay sa akin ng Diyos to, pero alam ko, babalik kami. May plano ang Diyos dito. In fact, tuloy nyo ha. Genesis 27:8, ano sabi niya? We have the fire and the wood, the boy said. Naku, ang ganda niyang kwentong yan eh. Habang umaakyat sila, si Isaac binata na nito eh. Alam na niya paano mag-alay ng mga tupa, ng mga kambing, alam na niyan. Pero si Isaac may dala nung kahoy. Yun ang pangsusunog ng alay. Nagtanong ang kawawang Isaac, sabi niya, andito na sa atin yung pang-apoy at kahoy. Nasaan yung i-offer nating tupa? Ay, medyo nangangatog-ngatog na siya. Wala naman tayong ibang dala. Sino i-offer mo? May kutob na siya eh. May kutob na. Pero tandaan niya, babalikan ko mamaya yan. Yang umaakyat sa bundok na hawak yung kahoy kung saan siya doon mamamatay. Pero pinagpatuloy pa rin niya. Tignan niyo din si Isaac. Alam niyo, walang iaalay ah. Mukhang ako ito ah. Ayoko na, uwi na ako. Hindi, tuloy pa rin siya. Okay, ano mangyari dito? Buhatin ko itong kahoy na ito. At kung ako iaalay dito, okay. Galing din ni Isaac. Pero eto sagot ni Abraham, God will provide a sheep for the burnt offering, my son. Abraham answered, uy, wala namang ganung usapan sila ni Lord. Ang sinabi lang ni Lord, umakyat ka, alay mo yung anak mo. Bakit iba na yung dalawang bagay yan? Isa, pinasasakay na lang yung anak niya. Diba? Anak, may tupa dun sa taas, pero talagang, anak talaga ikaw iaalay ko. Or, Abraham now was looking back 25 years or more than 30 years by now of God's faithfulness to him. Hindi siya umaakyat doon ng bulag. Umaakyat siya doon at tinitignan niya. Noon kahit sa balay ako, hindi ako pinabayaan ng Diyos eh. Alam ko hindi ako pababayaan ng Diyos dito. May gagawin ng Diyos dito sa akin. God will provide. So that's Abraham's faith. It was not a blind faith, reasonable faith, owing to his experience with the Lord, to his trusting experience, to God's faithfulness. Why? He knows that God will always show up. Tandaan nyo, Mount Moriah ito. Ang unang tinawag sa kanya, More. Ano ibig sabihin? Papakita ang Diyos. Why? Because you never graduate from trusting God. Palakpakan uli natin ang Panginoon. In fact, yung sinabi ni Abraham, just added to your biblical vocabulary. Tawag doon Yahweh, Yireh, o Yireh. Yahweh will provide. Kaya kung wala tayong iaalay, ang Diyos ang magpo-provide. Alam niyo, sa buhay natin, na-discover natin na kahit umuo na tayo sa Diyos, nung tayo nag-LSS, o nag-SSS, o nag-GSIS, o ano pa, o nag-Corsilio, di ba? O nag-retreat, o nag-recollection, Lord, sa'yo na ako! Pero susubukan at susubukan. It's not a one-time open door, na pag pumasok ka na, tapos na. Hindi. It's more of a spiraling staircase. Can you follow, please? Para mabilis tayo. It's not more of an open door na pag pumasok ka sa relationship with the Lord, yun na. Hindi.
Kaya nga madalas parang spiraling staircase. Bakit? Parang paikot-ikot ka tulad ng pinakita ko sa inyo, parang walang nangyayari. Pero hindi. Kahit paikot-ikot ka, pero umakyat ka. Tumataas ka. Kaya sa tuwing sinusubukan tayo ni Lord, o kahit tayo sumasablay, tandaan nyo, it's a journey. It's a journey of God showing up. Pero ito lang tandaan nyo. Madalas kasi, wag niyong asahan na magpapakita ang Diyos sa pamamaraan na gusto mo. Kaya tayo na-frustrate eh. Gusto natin magpakita ang Diyos sa pamamaraan natin. Kaya maging pasensyoso tayo. Ang trust kasama ng pagtsatsaga at paghihintay that God will show up in the way that He wants to. In fact, the story of Abraham's life was so powerful not because Abraham was great. Yan ang sabi ko sa inyo. It's powerful because it shows God is faithful throughout the journey. Gaano siya ka-faithful? Uulitin ko sa inyo. Mula sa angkan ni Abraham, lumabas si Isaac, Jacob, sundan nyo na yan, sundan nyo, David, sundan nyo. Sa dulo niyan, si Jesus. At give out ko na sa inyo kanina, na pagdating ng Panginoong Jesus, ito yung Mount Moriah, kung saan inalay dapat ni Abraham si Isaac, pero pinalitan ng tupa, alam natin na nangyari noon, at naligtas si Isaac, katabi lang halos yan, ilang meters, ang Golgotha, kung saan ang Panginoong Jesus, ang siya namang aakyat sa bundok na yon, na may dalang kahoy o krus, upang ialay para sa atin. Ang pagkakaiba lang, sa Abraham's story, he was preserving himself to the point of lying or cheating. But Jesus, He gave away His life for us. He fully trusted the Father as He fully trusted in us. He died while we were sinners. Pero nagtiwala ang Diyos. Sa pagmamahal ko, magbabago ang tao. Amen? I want to let you stand up, please. I'm going to give you my last story kasi sigurado ko habang kinikwento ko ang buhay ni Abraham, akala natin kasi, di ba, napakataas ni Abraham. Kaya sabi ko sa inyo, ang galing ng Bible eh. Binababa nila para makarelate tayo. Para masabi natin, parang ako din pala sa Abraham. May tiwala naman ako sa Diyos eh, pero sablay-sablay din ako. Kaya nga ako, nung binabasa ko ito, naalala ko mismo ang sarili kong faith walk. Not just as a preacher, but as a Christian. As a Catholic Christian. Pero lalo na dito sa faith life ko, sa Light of Jesus, more than 20 years na po ako eh. Mula nung ako'y tinawag ni Brother Bo Sanchez. Yan, ang ating founder. God showed up through Brother Bo in my life. Pero nung nakita ni Brother Bo na nagsasalita din ako, kaya mo ba mag-preach ka nga? Parang ang galing mo magsalita, ganun, ganyan. Ay, inimbitan na niya ako sa Light of Jesus leaders, inimbitan niya ako sa mga talks, inimbitan na niya ako na, ang hirap kasama si Brother Bo. Ang hirap. Oo. Kasi pag ako dumating, ay, asan si Brother? Ako po si Alvin Barcelona. Si Brother Bo, asan? Dadating ba? Kaya pag ako nagsasalita, ang tagal naman ito, si Brother Bo na. Minsan naman si Brother Bo mauuna, huwag ka mauna, pagkatapos mo, mag-uuwi, ano yung mga tao? Ang hirap. Hirap, taputan ni Bo. Kaya lang dinadala ko palagi ni Bo. Mahaba buhok ko. Galing akong rakista noon. Although he knows that I was a teacher, I teach religion, I teach. Pero nung nasa Mindanao kami, nung medyo nagtitiwala na sa akin sobra si Bo, sabi ko sa kanya, papunta kami Medina noon, galing ako Cagayan de Oro. 2 hours. Dapat makilala ni Bo kung sino kinukuha niya, baka hindi niya ako kilala. Baka nakikita lang niya yung talent ko. Dapat malaman niya, dami kong sablay. Dami ko pong sablay sa buhay. Physically, inabuso ko katawan ko. Hindi ako addict Pero I was a workaholic. Kasakit ako, halos mamatay ako. As I had problems with my family. I had problems with own marriage. I had problems with my finances. Kaya sabi ko, baka mapaya ito si Bo sa akin. Kaya napapunta na kami sa Medina, sabi ko, Bo, salamat pinagkakatiwalaan mo ako, pinakakanta mo ako, pinagsasalita mo ako. Pinakikilala mo ako. Bo, kailangan malaman mo. Dami ko sablay sa buhay. Tapos sinabi ko sa kanya, pamilya ko bro, ganito. Tapos ako bro, ganito. Tapos mga utang ko, ganito. Tapos ako ganito. Nakinig siya. At pagkatapos siya makinig, siguro halos mga 1 oras.
Sabi niya. Ano ulit schedule mo next week? Samahan mo ulit ako dito, tapos next. The guy just keeps on trusting me. Not because of who I am, but despite of who I am. Now he lets me lead this feast here at PICC. Lets me lead the entire provincial. Kahit na paulit-ulit pa rin ako sumasablay. Paulit-ulit. Sabi ko, Bo, nung ako nagkautang-utang, nandyan ka. Nung nagka-problema ako sa pamilya ko, nandyan ka. Nung nagka-problema din ako kahit sa community natin, nandyan ka, Bo. Hindi kaya ikaw talaga may problema kasi ikaw may dalan. But here's what I realized. Hindi tatalunin ni Bo ang Diyos sa katapatan. Kaya I know Brother Bo is such a faithful friend and leader, but I know behind this is God who truly continuously trusts me. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong pupunta dito dahil sa akin o dahil kay Bo. Kahit na talagang magaling at gwapo kami at talented and hirap. Pero wag. Kasi pag na-discover nyo mga sablay namin, hihinto kayo. Pag na-discover nyo na, ay, yan palang si Brother Alvin, ganito, yan. Wag. This is not about me. Not about us. Not about Abraham. Not about Peter. Not about David. Not about Noah. It's about God, who does not stop being faithful to me and to you. In the end, it's not our story. It's His story in us. Kaya sa talk na ito, kapatid, ito ang huling sasabihin ko sa iyo. Huwag kang humintong magtiwala sa Diyos. Ay, nasablay-sablay ka. Kasi ang Diyos, hindi hihintong magtiwala sa iyo. Father in heaven, we thank you. We know that we can never outdo you in your generosity. Ikaw ang unang nagbigay, ikaw ang unang nagsakripisyo. At ngayon, tumutugon din kami sa sakripisyo na magbigay ng aming parte ng aming kinita, parte ng aming biyaya. Binabalik namin sa iyo ang galing sa iyo at alam namin ito'y babalik sa amin ng siksik, liglig at umaapaw sa maraming paraan. Kagalakan, kagalingan at ang ligaya na kami ay nakatulong sa iba. So we give with smiles on our faces and joy in our hearts. We give to the Lord in Jesus' name. Amen.
Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.